mga kapatid, di po ba? Ito ay karunungan na galing sa ating Panginoong Diyos na mahirap makita sa bawat tao. Di po ba, mga kapatid? Yung pagpapakumbaba, mahirap magpakumbaba. Lalo na kung alam mo na ikaw ay may katwiran kalagayan, mga kapatid. Na ang Panginoong Jesucristo alam niya may katwiran. Wala siyang kasalanan. Bakit siya pinahirapan? Kung talagang gusto niya labanan, kung nagpapahirap sa kanya, ay talagang kaya-kaya niya sukuin. Hindi po, mga kapatid. Subalit siya po ay nagpakumbaba at nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Ako sa kamatayan sa Diyos. Ganyan din sana bawat isa sa atin. Magpakumbaba tayo, na kahit alam natin mayroon po tayong katwiran, ay kung talagang mahirap na ayusin, talagang magpakumbaba na tayo para wala ng away. Mga kapatid, anong sabi ng ating simbaya? Anong sabi ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat sa Corinto? Hindi ba ninyo matiis ang mawalan ng katwiran? Mahirap naman talaga. May katwiran ka, mawawala. Kahit sino gusto na ipaglaban niya. Balik, kagaya ng ating Panginoon Jesucristo, siya po ay nagpakumbaba at nagpasunurin siya upang itong kanyang layunin ay maganap. At yan nga, tutuong kaganap. Dahil ito ang kanyang layunin na tayo po ay magpapakabahagi sa kaligtasan. Yan po, mga minamahal na kapatid, ang ibig ipakahulugan po sa atin. Itong pang-anim na wika ang ating pong Panginoong Jesucristo. At hanggang dyan na po lang ang mga minamahal na kapatid, ang ating pong may pag-ibig sa inyo. At muli, magandang hapon sa inyo.
lilingkod ko ang inyong lingkod, ang inyong pong kapatid, Relio Kawayan. Magmula po ng kaninang madaling araw hanggang mabayang gabi, buong kapulungan ng sanglibutan sa kapistanuhan, mga minamahal na kapatid, tunay na kumailanlan ang pitong wilika ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, nang siya'y nakabayubay sa krus. Na halos lahat ng tao ibig iparinig, lalong-lalo na po ang hiwaga ng pagkakanaon ito. Datapwat taon-taon dumarating pagkakataon ito, mga minamahal na kapatid. Yung bunga hanggang sa ngayon, tunay na hindi nag-aari sa karamihan. Hindi nagtatagumpay sa maraming tao. Nagaya nga po sa awit na diwa kanina, ipinapaalala o ipinapagulitan ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng tao upang alin magkaroon ng gantimpala sa kaharian ng langit. Hindi dito sa sanlibutan na kung saan itinalaga ang tao upang mabuhay magpakailan-kailanman. Dagapwat ang una pa lang, mga minamahal na kapatid, sa dadalawang taong inilagay ng Ama dito sa sanlibutan, sa halamanan kapunang itin, hindi na nagpakita ng ganong pagtupad, paggalat sa kalooban ng Ama. Kaya dito, nag-ari ang kasalanan, at ang kasalanan na yan ay tunay po na nagbunga ng kamatayan ng lahat. Ni kahit walang sala, sa katulad o sa larawan na gaya ni Adan, lahat ay mga mamatay. Dagapwat, mga minamahal na kapatid, pag-alalahanin na ayon po sa Roma Kapitulo 5 talatang 14, nagkari ang kamatayan magmula kay Adan hanggang kay Moises. Ibakit sa ating kapanahunan, kapatid, yung kamatayan na yan ay namamatay pa rin ng tao. Lingid sa kalaman at hiwaga po nito, mga minamahal na kapatid, yung sinabing naghari magmula kay Adan hanggang kay Moises na kamatayan ay yung kamatayan lang sa laman. Pagdating ng kapanahunan na kung saan nakuha ang tao sa labog ng lupa na hiningan at ating kaluluwang buhay, babalik sa labog. Bakit hanggang kay Moises lang? Dahil na sa kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, wala ng taong mamamatay sa ikalawang kamatayan. Yan ang hinangad ng Amang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na buong nilay, buong taktika ng tao upang alamin ang kahulugan at diwa nitong pitong winika ng ating Panginoong Kristo. Ngunit hanggang sa ngayon, bilang na bilang ang mga tao tunay na sumasampalataya rin. Wariin na lang at unaway at ikumpara ang bilang natin sa napakaraming pananampalataya na nagtindigan kung nangagtayuan sa ating kapanahunan. Datapwat iisang banal na kasulatan, mga minamahal na kapatid. At kung mayroon kang pagkakataon upang alin ikumpara itong aming kung paglilingkod upang tunay na saliksikin ang napakahiwagang bagay na ito, ikumpara nyo sino ang pastor, ministro, pare na magkulay-kulay po ipapaunaw ang bagay na ito. Kaibang-kaiba ang diwa na inyong narinig o takunan na inyong narinig. Bakit marami na mga kapatid hanggang sa ngayon, ano ang inigay nito na matay hanggang sa krus upang sa pagkagay tunay po na mahihinahangal na napakadakilang layunin sa bawat isa ng mga taong hinirang ng Diyos. Narito po
pinahayag at ipinakilala ni buong bugtong na anak na isinugo ng Diyos dito sa sanlibutan ng tanglang. Kung paano sila nagkaisa, lahat ng tao, magmula sa una hanggang sa kuli-hulihan, maisilang umay panganak dito sa sanlibutan. Kaya mga minamahal na kapatid, mga gala at mga sayaw, dahil itong diwang ito, tayo lang po ang napumbog sa kabanalan at tunay na pinapabing banal ng ating Panginoon Kristo na siyang hiwaga ng kanyang kamatayan, o kamatayan hanggang sa krus. Naunang-una na lang po, ito kapsyon na lang para lang sa magkaroon kayo pa ng iba't idea itong pitong binitang ito. Unang wika ang mapatawaran mo sila at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Noong unang panahon sa banal na kasaysayan na nangyari kahit andyan ang amang Diyos, narinig na sinabi ayon mismo sa ating Panginoon, mata sa mata, ngipin sa ngipin. O ibig sabihin, ubusan, patayan. Ngunit sabi ng ating Panginoon Kristo, sa ating kapanahunan at sa lahat ang sinasabi na lang ng palataya sumusunod sa Kanya, buwan labanan ang masamang tao, kundi tunay na pagpalain. O ibig sabihin, gaya na naman po ng narinig at nasabi, Kapitulo 5, kanina, yung mata sa mata, 38, pababa, o pataas. Kaputan mo ang iyong kaaway, ibigin ang kapwa. Ngunit sa ating Panginoon Kristo, huwag mong